Narito nga tayong muli mga master upang ipagpatuloy ang panibagong web novel, manhwa at anime series ng taong 2024 na ating sisimulang talakayin. At ito nga po ang chapter 11 at chapter 12 ng Solo Leveling. Kaya't atin na nga pong kaagad umpisahan. Sa nagdaang chapter na kung saan ay tinanggap na nga nitong si Jinwoo na siya ang may iwan at magsisilbing sakripisyo para dito kina Mr. Song at Miss Joo-hae. Gayon din sa iba pa nilang kasamahan na iniwan sila. Doon nga ay may kakaiba nga pong nangyari bago pa man tuluyang mamatay etong naturang binata dahil binigyan nga ito ng alok na maging manlalaro na tanging natitirang paraan upang siya ay mabuhay. Kung kaya't batay doon ay walang anumang pag-aalinlangan na kaniya itong tinanggap at kasabay na binalot ang buong paligid ng matinding liwanag mga master. Pagkatapos ay makikita nating nagkamalay na itong naturang binata na kasalukuyan ay nagpapahinga sa loob ng isang ospital. Gulong-gulo nga ito at iniisip kung ang lahat ng mga iyon ay isang tanging panaginip lamang. At habang kaniya itong minumuni-muni ay may mga lalaki pumasok sa kaniyang silid at kanila siyang kinausap. Hindi naman sila kilala nitong si Jinwoo, kung kaya't ang isa sa mga ito ay inilahad ang kaniyang pangalan. At ayon nga sa kaniya ay kabilang sila sa tinatawag na Korean Guild Inspectors. Kaya't natanong sila nitong naturang binata kung ano ang kanilang pakay para sa kaniya. Inilahad ng mga ito ang mga detalye ng mga nangyari. At lubos niyang di nakapaniwala etong si Jinwoo na 3 araw na pala siyang walang malay. Agad pa nga niya ditong tinanong ang kasalukuyang kalagayan nitong kapwa sina Mr. Song at Miss Joo-hae. Ayon sa mga ito, naligtas na ang mga naturang individual. Samantalang ang pagkaputol nga raw ng kaliwang braso nitong si Mr. Song ay magiging sagaban na sa pagsasagawa niya ng mga misyon, kung kaya't hindi na nakapagtataka kung pipiliin na lamang nitong magretiro. Habang etong naturang dalaga naman ay kasalukuyang nagpapaterapi buhat sa tindi ng trauma na kaniyang napagdaanan. Kapwa nga raw ang mga ito ay hindi na nakapagtataka talagang huminto na sa ganoong klase ng trabaho mga master. Ilalahad pa nga sana ng kasamahan nito ang kalagayan maging nitong sina Mr. Kim. Subalit kagad na nagpakita itong si Jinwoo ng kawalan ng interes buhat sa kanilang ginawa. Sa kabuuan nga raw ay tanging 6 lamang silang nakaligtas sa naturang isinagawang raid sa isang doubler. Totoo nga raw na lubhang mapanganib ang pagsasagawa ng mga raids sa mga dungeon. Subalit napakadalang mangyari ang ganitong klase ng massacre aniya. Matapos nga raw na makalabas ang iba ay agarang tinahak ng mga inspektor at ng White Tigers Guild ang naturang lokasyon. Ngunit ang lahat ng mga inilahad sa kanila ay wala na doon. At tanging siya na nakaantusay sa altar ang kanilang natagpuan. Wala na ang mga rebulto at ibang bagay na sana ay matatagpuan batay sa kwento ng kaniyang mga kasamahan. Hindi nga makapaniwala etong si Jinwoo sa kanilang mga pahayag. Naayon pa nga dito sa naturang individual na kung nagkataon nga raw na may naiiba sa mga pahayag ng lahat ng mga nakaligtas na kanilang nakalap, gayon din sa ilang mga parte ng katawan ng mga namatay na hunter ay iba talaga ang kanilang iisipin. Kaya tanging teorya na lamang daw nila na marahil sa naturang insidente ay posibleng nakatanggap itong naturang binata ng tinatawag na double awakening. Paliwanag nito na maliban sa unang paglabas ng kapangyarihang tinataglay ng mga napiling maging hunter, ay ilan nga daw sa mga ito ay nakakaranas pa ng ganoong mga pangyayari. Ang ilan nga raw mula sa pagiging C rank ay nagiging isang A rank at kung minsan pa nga mula sa pagiging B rank ay nagiging isang S rank hunter. Inilabas ng mga ito ang isang magic power detector upang sukatin ang mana niyang tinataglay. Pahayag nga nitong naturang individual na kung talagang may mga ganong klase ng halimaw ang naroroon sa loob ng naturang dungeon, patay sa mga deskripsyon ng mga nakaligtas, ay lubang hindi talaga mabubuhay ang isang kagaya nitong si Sung Jinwoo. Ang isang grupo nga lamang daw ng mga hunter na nabibilang sa A rank o S rank ang maaaring makaresolba ng ganoong klase ng sitwasyon. Ngunit ang nakapagtataka ay kung papaano na walang mga ito sa loob ng naturang silid na iyon mga master. Kaya't hindi mawawala ang kanilang ekspekulasyon na marahil ay nagkaroon ng tinatawag na double awakening etong naturang binata. Lalo tanging siya lamang ang naiwang nakaligtas sa loob nito. Subalit taliwas ito sa ipinapakitang resulta ng pagsukat sa mana nitong tinataglay. Ayon pa nga dito sa naturang individual na marahil ang isang basura ay mananatiling isang basura lamang. Mukhang nagkamali nga raw sila ng haka-haka at konklusyon sa mga nangyari. Kasabay nito ay nagpaalam na sila at umalis sa naturang silid. Pagkaraan din ito
ay napatingin nga sa itaas na bahagi itong si Jinwoo at nawika sa kaniyang sarili na marahil ay hindi nila nakikita ang tila ba screen na nasa kaniyang harapan sa kasalukuyan. Kaniyang tiningnan ang mga parte ng kaniyang katawan katulad ng kaniyang hita at maging ang kaniyang dibdib. Hindi na nga niya maunawaan at matukoy kung ano ang realidad at maging ang isang panaginip habang pinagmamasdan ang naturang bagay na kaniyang nakikita at iniisip kung ano ang dapat niyang susunod na isagawa batay dito. Samantalang sa mga sandaling iyon ay pumasok naman sa naturang silid etong kaniyang nakababatang kapatid na nagtataka sa kung ano ang kaniyang kinikilos. Huwag nga raw nitong sabihin na maging ang kaniyang pag-iisip ay naapektuhan sa nangyari. Galit nga ito na nagpahayag na lubos siyang nag-aalala sa kapakanan ng kaniyang kuya. Pagbabanta pa nga nito na isang beses pang maulit ang ganoong mga pangyayari ay hihinto na siya sa pag-aaral upang magtrabaho na lamang. At nang wala ng rason, itong kaniyang kuya upang magpatuloy na maging isang hunter. Dito nga ay sinubukan nitong si Jinwoo na ituro sa kaniyang kapatid ang kakaibang screen na nasa kaniyang harapan. Subalit maging ito ay hindi rin iyon nakikita, kung kaya't nagtanong na lamang siya kung papaano babasahin ang isang liham na hindi pa nabubuksan sa isang laro. Ipinahayag ng kaniyang kapatid na kinakailangan niya munang buksan ang kaniyang mailbox na kaagad niyang isinagawa at lubos ang kaniyang pagtataka kung ano ang ibig sabihin ng liham na nagsasaad na dumating na ang paghahanda upang siya ay lumakas. Maya-maya pa ay nagpaalam na nga itong kaniyang kapatid na pansamantala munang aalis sa naturang ospital habang naiwan naman siyang namamangha at iniisa-isa ang mga liham na napapaloob sa naturang kaniyang natatanging abilidad na ayon pa nga sa kanya ay lubos na nahahawig nga raw ito sa bagay na kaniyang nasilayan noong siya ay naroroon sa altar bago tuluyang mawalan ng malay. Dito nga ay sinubukan niyang buksan ang isa sa mga liham na naroroon at kaniyang nabasa ang mga kinakailangan niyang isagawa upang siya ay lumakas pa. Ngunit pagkakita pa nga lamang niya sa mga ito ay lubas siyang nawalan ng gana at diin pa nga niyang ang isang kagaya nga raw niyang nakakonfine pa sa ospital ay walang anumang sapat na lakas na tinataglay para isagawa ang mga naturang gawain at mas pinili na lamang na humilata sa kaniyang higaan. Aniya ay muli na lamang daw niya itong titingnan matapos niyang matulog. Ngunit sa mga oras din iyon ay binigyang diin sa atin ang isang babala na matatagpuan sa pinakaibabang bahagi ng naturang mensahe. Hanggang sa lumipas na nga ang ilang oras at makikita nating naglabas na ng tinatayang kaukulang kaparusahan ang naturang bagay. Buhat sa kabiguan nitong si Jinwoo na maisagawa ang misyon sa naturang araw. Habang kasabay na nagising na nga itong naturang binata, buhat sa tindi ng lindol na kaniyang naranasan. Kasunod nito ay kaniya na lamang napuna ang kaniyang sarili na tila kasalukuyang siya ay nalipat sa ibang dimensyon na ang lugar ay napapalibutan nga ng napakalawak na disyerto. Hindi nga makapaniwala etong naturang binata at iniisip na isa lamang itong kakaibang panaginip. Ngunit kaniyang napuna ang isang malaking anino na nasa likuran niyang bahagi at ito pala ay isang dambuhalang poison fang centipede. Sa mga sandaling iyon ay muling lumabas ang isang kakaibang mensahe at nakasaad dito na ang kaniyang kasalukuyang misyon ay ang manatiling buhay hanggang sa lumipas ang 4 na oras sa lugar na iyon. Habang mababakas ang pangamba at pagsisisi nitong si Jinwoo sa kasalukuyang sitwasyon na kinalalagyan mga master. Nagsimula at nagpatuloy na nga ang pagtakas, pag-iwas at pagtakbo nitong naturang binata sa loob ng 4 na oras nang walang anumang pahinga. Ngunit mapalad pa rin siya na bago pa man mahuli ang lahat at tuluyang maabutan ng napakaraming bilang ng mga naturang nakakalason at naglalakihang mga centipede ay saktong natapos na ang itinakdang oras ng kaniyang kaparusahan at muli siyang ibinalik sa kaniyang silid sa loob ng ospital na may kasama pang ang mga buhangin. Nauunawaan na nga niya sa mga sandaling iyon ang panganib ng hindi pagsasagawa ng mga gawaing ibinibigay sa kaniya. Sa mga oras ding iyon ay doon niya nadama ang tindi ng pagod at pagkaubos ng lakas sa kaniyang buong katawan na umabot na nga sa puntong nawalan siya ng malay. Maswerte na nga lamang na mayroong isang nurse na napadaan sa kaniyang silid at kaagad na nakahingi ng tulong mga master. Sa sumunod na araw ay naging dihamak na alisto na etong si Jinwoo na kapwa na puna ng mga nurse na nagtatrabaho sa naturang ospital. Marahil ay isa nga daw sa mga abilidad ng mga hunter ay ang mabilis na gumaling mula sa mga pinsalang natamo sa pakikipaglaban. Payag pa nga ng isa na ayos lamang naman ang pagsasagawa ng light exercise, katulad ng bahagyang pagtakbo.
Subalit ang tanong nga lamang po ay ilang oras na nga daw bang tumatakbo etong naturang binata. Dito nga rin ay kasabay na ipinahayag nitong si Jinwoo na ngayong nasa ika-4 na araw na nga siya matapos na magising ay may ilang bagay nga raw siyang nauunawaan na. Ang una ay hinggil sa kakaibang bagay na nasa kaniyang harapan. Hindi nga raw iyon ilusyon lamang. Sa kabilang araw na ito ay hindi nakikita ng ibang tao sa kaniyang paligid ay kaniya naman itong malinaw na nasisilayan habang pinagmamasdan na kaniyang napagtagumpayan ng matapos ang lahat ng mga gawain na kinakailangan niyang maisagawa. Kaniya ditong tinanggap pa nga ang isang pabuya na ipinagkaloob sa kaniya na agarang nakatulong na mabawi ang lakas na nawala sa kaniya buwat sa tindi ng kaniyang mga gawain. Kaniya itong ikinamangha ng lubos sapagkat marahil noon pa lamang niya naranasan ang ganong klase ng kapangyarihan. Dagdag pa nga rito na kaniyang napuna ang estado ng kaniyang abilidad na bahagyang tumaas sa tulong ng kaniyang mga isinasagawa. Marahil kasabay ng pagtaas ng kaniyang status ay ang pag-level up naman ng kaniyang abilidad na maihahalin tulad nga raw sa isang laro sapagkat para siyang kinokontrol ng kakaibang bagay habang natatawa sapagkat iyon nga lamang daw ang pinakasimpleng paliwanag sa lahat ng mga nangyayari. Sa kasunod na eksena ay ating mapupuna na nakikipag-usap etong si Jinwoo sa isa sa mga nurse na nasa lobby upang pansamantalang magpaalam sapagkat mayroon nga daw siyang kinakailangang isagawang mahalagang bagay sa lugar na tinatawag na Hapjung Station. Tumayo siya sa hagdan patungo sa underpass habang nawikang oras na para alamin ang misteryo ng hawak-hawak niyang isang kakaibang susi. Paliwanag niya na sa tuwing matatapos niya ang mga gawain sa araw-araw ay palagi siyang binibigyan ng kakaibang kahon. Minsan nga raw ay wala itong mga silbi. Subalit kakaiba itong susi sa ngayon sapagkat nakalilikha nga raw ito ng isang pinto patungo sa isang bagong dungeon mga master. Lubha siyang nag-iisip sa kung ano nga ba ang kahalagahan ng naturang susi sa kaniyang pagkatao at marahil ito nga raw ay isa sa mga epekto ng sinasabing double awakening o kaya naman ay isang proseso patungo sa naturang bagay. Kaya't mainam nga raw na kaniyang alamin at kumpirmahin ang tunay na sikreto nito. Malamang nga raw na pagtatawanan siya dahil sa dami pa ng magkakamit ng tinatawag na double awakening ay siya pang itinuturing na pinakamahina sa lahat ng mga hunters. Kung may bagay nga raw siyang lubos na kampante ay iyon nga raw ang bilis niyang tinataglay sa pagtakbo. Kung kaya't kung magiging lubang mapanganib na ang kaniyang sitwasyon ay hindi nga raw siya magdadalawang isip na isagawa ang naturang bagay at kasabay na ginamit na ang susi upang pasukin na ang panibagong dungeon. Ngunit lubhas siyang nabahala ng kaniyang mapuna na may kakaibang harang ang nasabing lagusan at hindi siya makalabas mula doon. Samantalang ang babaeng nasa kaniyang tabi ay hindi siya nakikita at madali lamang tumatagos papalabas ng underpass. Suspetsa nga niya na marahil ay nasa ibang dimensyon na siya ngayon. Lubang naiiba nga raw ang naturang dungeon kumpara sa kaniyang napasok na at posibleng may pagkakalintulad pa nga sa isang red gate. Namomroblema na siya sapagkat ang kaniyang backup plan na pagtakas sa panganib ay hindi niya magagawa yaong hinarangan ang pinto papalabas ng nasabing dungeon. Maya-maya pa nga ay lumabas sa kaniyang harapan ang kakaibang screen at ibinigay ang isang paalala na hindi siya makakalabas hanggat hindi niya napapatay ang pinakaboss na naroroon o kaya naman ay gamitin ang tinatawag na return crystal. Wala nga siyang tiwala sa kaniyang sarili na kamakailan nga lamang ay hirap na siyang talunin ang isang halimaw na isa lamang irang. Pagkatapos ay kaniya pa sa ngayong mag-isang ikiklear ang naturang lugar, imposible nga raw itong mangyari. At sa mga oras na iyon ay umihip naman ang hangin na puno ng malisya patungo sa direksyon nitong naturang binata. Kaya't natanong niya ang kaniyang sarili na talaga daw bang seryosong inaasahan siyang matatapos na mag-isa ang nasabing gawain habang pinagmamasdan ang daang paibaba na kaniyang kinakailangan tahakin sa ngayon. At matapos ang naturang eksena, ay kasabay na doon ko rin po pansamantalang pinuputol at tinatapos ang chapter 11 at 12 sa manhwa series ng Solo Leveling. Maraming salamat po mga master sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli!